Communicating Christ in our world. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Isang mapagpalang umaga po sa bawat tahanang nakikinig, sa bawat mag-asawang magkahawak kamay ngayon, at sa bawat pusong naghahanap ng pag-asa. It's Friday po mga kapatid. Ito ang araw ng pag-uusap at pagpalalim ng samahan. Welcome po sa Family Matters #Friday Edition. Ako po si Kuya Jerry. At ako naman po si Ate Love. Kumusta po kayo? Another Friday morning na naman po na ating pag-uusapan patungkol sa ating series. Dahil naka-series tayo ngayon, Kuya Jerry. Ito yung The Waiting Season. And last week, napag-usapan natin ang part 2 ng ating waiting season. Yun ay ang ating Finding Peace While Waiting. Kumusta po kayo dyan, mga ka-Family Matters na nakikinig mula sa radyo at sa ating Facebook page? Naku, kumusta po yung ating waiting season ngayon, no? Ano ba yung mga experience natin na after natin yun na-learn? Yung lesson natin or yung topic natin last week. Yes. Patungkol sa finding peace while waiting. No, last week pinag-usapan din natin ang mga emosyon natin habang naghihintay. Yun bang nalaman natin na valid pala ang iyong emosyon. Kaya hindi natin dapat yun itago. Ngayon naman, pumasok tayo sa inyong kwarto at ng inyong pang-araw-araw na buhay. Noong bago kayo ikasal, ang tamis ng mga date. Totoo yan. Pag bagong kasal, nako, ang tamis ng ating mga dating, at saka meron pa itong mga daming sorpresa, no? Ang saya-saya natin noong bagong kasal pa tayo, puno pa ng kilig. Oo. 'Di ba? Kahit po kami ni Kuya Jerry, nako, yun po yung mga nai-experience namin. Nung bagong kasal din kami, nako, ang daming kilig, may mga pasorpresa pa. Pero aminin natin, kapag lumilipas ang mga taong nawawala, na yung bang wala pang baby, no? Sa how many years na kayong kasal, pero yun bang wala pa rin kayong baby, unti-unting pumapasok ang stress. Ayan. No? Totoo ba yan, Kuya Jerry? Yes, totoo, Ate Love. Tama ka. Unti-unting pumapasok ang stress, no? Ang sex life minsan nagiging parang schedule or calendar na lang dahil sa ovulation calendar. Parang masyado kayong focus sa calendar, sa inyong schedule. Nagiging gano'n na lang. Yun bang, ay, dapat mag-ano tayo ngayon? Kasi, ito yung schedule. Ganito dapat. Diba? Nagiging gano'n. Meron nga ako napanood na movie na gano'n, Kuya Jerry, na para bang, tara na, let's go na kasi yung oras, yung schedule natin ngayon. Kailangan natin magka-baby. Yung mga gano'n. Ganun yung mga nangyayari. Ayan, totoo, Ate Love. Tama ka, Ate Love. Ang mga usapan, imbis tungkol sa pagmamahalan ninyo, nagiging puro fertility treatments at vitamina na lang. So, paano natin protektahan ang relasyon ninyong dalawa mula sa stress ng paghihintay? Kaya naman ngayong umaga ay tatalakayin natin ang protecting your marriage from the stress of waiting. Ayan. At sa ating mga listeners ngayong umaga, inanyahan ko po kayong sumali. Sali po kayo sa ating kwentuhan. I-text ang inyong mga thoughts sa 0916-296-6625 o mag-comment sa ating Facebook page. I-click nyo lang ang 1116 DXAS, Your Community Radio. Ayan. Again, last week, Kuya Jerry, no, kasi nga nasa series pa tayo ng The Waiting Season. Last week ay pinag-usapan po natin ang Finding Peace While Waiting. No? So, ngayon at may peace na tayo, may kapayapaan na tayo while tayo ay naghihintay na magkabuo. Ngayon naman ay pag-uusapan natin itong protecting your marriage from the stress of waiting. Ito yung ito yung medyo talaga, totoo talaga to, no, na
kahit na yung ating mga tagapakinig ngayon na still waiting, still in their waiting season. Yes. Totoo po, nakaka-stress talaga maghintay. Naku, lalong-lalo na kapag para bang napag-iwanan ka na ng panahon, yung Oo. lahat na po may anak na. Yun bang kapag may gatherings kayo sa Oo. inyong mga kaklase or di kaya yung mga batch ninyo, Oo. or di kaya yung mga friends, mag-gatherings na kayo, no? Tapos sila may kanya-kanya ng bit-bit, may Oo. mga anak ng dala. Pero yun Oo. bang ganon, yung kayo nasa waiting season pa lang din kayo, yun bang nakaka-stress din talaga. Oo, minsan nga Ate Lab, ginawa nating rason na hindi na lang tayo pupunta para Oo. umiwista sa ganyang mga stress. Minsan Oo. iniisip na lang natin na ay parang ayaw na lang natin magpunta doon or di kaya pag may mga, yun na nga yung sabi mo last week Kuya Jerry na may mga reunion, Oo. ayaw na lang natin pumunta. Kasi Oo. nga parang ang iniisip natin ay ano man, Oo. tatanungin na naman tayo, bakit hindi pa kayo Oo. nakabuo, ang tagal nyo ng kasal. Or di Oo. kaya makikita mo yung mga classmates mo na Oo. dati na hala, may mga anak na sila. O mo na hinungdan gud nga i-feel nimo imong galingon na i-isolate nimo ang imong Yes. kinabuhi kamong magtiayon mga mag-asawa. Mahinungdan nga dili na mo makakuan kaayo sa inyong mga friends. Yes, dili na mo maka-get together with them. Kasi tungod nga, lang ana nga issue. yes, nang dahil lang dyan. Kaya how do we protect our marriage from the stress of waiting? Kasi nga nakaka-stress yung paghihintay. Paano naman natin protektahan yung ating buhay mag-asawa? Yes. Number 1 dito mga ka-family matters, no, especially sa ating mga ka-hashtag Marriage Friday na nakikinig ngayon, unang-una po, huwag hayaang maging obligasyon ang lambingan. Yun Totoo. bang, maglalambing tayo kasi dapat may intimacy yung pagbubuo natin ng baby. Oo. Dapat maglalambing tayo. Oo. Oo, wag naman nating hayaang maging obligasyon na lang. Yun bang obligado ka na lambingin siya para talagang makabuo kayo. No, kapag ang layunin lang ng pagtatalik, no, ninyo ay ang makabuo ng bata, yun na nga yung sabi ko kanina, nawawala ang disenyo nito bilang regalo o di Oo. kaya ng kasiyahan at malalim na koneksyon para sa mag-asawa. Nawawala na yung essence or yung disenyo ng Panginoon na ang marriage is a very wonderful thing. Or sinasabi na ang sex ang pinakamagandang bagay na dinisenyo ng Panginoon. Oo. Nawawala na yun ng essence kasi nga nagiging obligasyon na lang. Oo, okay. Kung mawala ka na, mo obligasyon, mas stress jud ka. Yes. Kanang imo na hunaan lang kinahanglan jud ni. Diyan mo sulod ang pressure. Yes, totoo Oo, yan. kanang imo jud buhaton kamong duha noon. Wala mo kabalo day nga kamong duha na stress na mo pag-ayo kay Yes. basta makita mo balik sa iyong mga friends dapat na namoy bitbit nga anak. Oo. Mao naman na So, bis nga ikaw lang nimo isalig sa Ginoo. Ayaw himo ang kana siya kanang obligasyon na para sa inyong duha. Yun ang nagiging nangyayari sa Oo. pagtatalik. No? Nagiging obligasyon na lang siya. Na ang intimacy ay dapat protektahan laban sa pressure. Oo. No? Yun bang natural lang dapat yung intimacy ninyo? Yun bang hindi kayo naghahabol kasi kayo nga nagmamadali. napapressure kayo? Yes. Ang sabi ng Bible no ni King Solomon from the book of Proverbs chapter 5 verse 18, sabi niya dito, "Let your fountain be blessed and rejoice in the wife of your youth." Oo. No, ibig sabihin, ang utos ng Biblia ay maglakip ng kagalakan. Dapat may kasiyahan kang nararamdaman, Yes. no? Sa isa't isa. Rejoice each other. Mag-rejoice kayo, hindi kayo dapat nasa-stress. Yes. No, wag talagang gawing obligasyon na lang yung paglalambingan ninyo kasi nga ay parang dapat ganito pala dapat gawin natin, dapat mag-rejoice tayo. So parang dapat while nagtatalik tayo dapat masaya ka. parang pinipilit mo na lang na ganun yung gawin ninyo, no? No, halimbawa, dumating ang tinatawag nating fertile window, no? Kasi sa babae, mga 3 days, kasi mahilig ako magbasa ng Kuya Jerry, ng paano ba, kailan ba malalaman kung fertile, fertile no? ang Ang isang babae. babae. So, after ng nalaman ko, nabasa ko na after pala, 3 days after or 3 to 5 days after ng period ng babae, yun na yung fertility window niya. No? O ang tamang tiyempo, yun, yung tinatawag nila tamang tiyempo sa calendar. No? Huwag itong tratuhin na para bang overtime sa trabaho. Oo, kana jud inyo nga abson nga kinahanglan nga ni jud buhaton Oo. nato. Obligasyon na magitawag Yes, na love. yes. Kay kung imuha ng timan-an kanunay lang mo nagtan-aw sa kalendar.
dapat Oo. nga ni ha, bantayan nato ning ani. Pressure na din Oh, yan. pressure Kasi yun. lagi na lang kayong tumitingin sa kalendaryo. Like, Oo. pag sinasabi na, huy, fertile mo ngayon, dapat Oo. gagawin natin to. Dapat Tapos, ganun. ang sunod ang natin love, kay inyo man ginahimo na ang inyong mga obligasyon. Mm-mm. Nya ang result ana wala dyan na buo. Makuha na kadayon. Yes. Ma-pressure ka, ma-stress ninong kasi mong kagulingon. Oo. Ug mo na hinungdan nga ay useless mga hapon natong Yes. ginahimo oy. Ma-discourage na hinoon ka. Kasi napapansin ko din no sa mga nalalaman kong mga story ng mga kakilala nating mga couple na yun bang ang intimacy gawin siyang natural. Oo. Hindi mo siya gawing schedule. Oo. Although titingnan mo naman na ay ito parang ano ngayon nasa Oo. fertility window ko ngayon. So dapat may mangyari. Mm. Pero wag yun bang wag mo siyang masyadong planuhin. Mm. Yun bang mag-effort pa rin, Mm. like example, mag-effort pa rin pero example mag-candlelight dinner. Oo. Bago kayo dumating dun pumunta dun sa punto na yon na Mm. yun ang pagtatalik, magkaroon muna kayo ng candlelight dinner or di kaya magkaroon muna kayo ng magpabango muna. Mm. Kana bang imuhang ka nang ibalik ba ang kanang bitong unsa mo sa unang Mm. bagong kasal pa kayo, no? Di ba? Kumbaga, tama yun Ate Love, gawing natural. Gawing natural, Oo. kumbaga. Sabi pa nga dito na magpabango at balikan ng dahilan kung bakit kayo nagmamahalan bilang nagkasintahan dati, Mm-mm. no? Mm. And then yun yung way ninyo na para bang magkaroon muna kayo ng romance. Oo. Kasi yun yung dapat gawin na hindi siya magiging obligasyon na lamang Oo. ang inyong lambingan. Wala man gud diha ang Ate Love kanang inyong intimacy. Yes. Kung obligasyon na lang yun ang nasa inyo hanguna-huna. Kasi Oo. there is a possibility kung obligasyon lang siya, Kuya Oo. Jerry, na posibilidad nga. Ang isa dili gusto, ang isa kay gusto. No? So, No, malabo. exactly. Maabot ang punto, maabot yun ang sitwasyon niya nga mag-away na noon mo kay Yes. pinugsanay naman. Mm-mm. So gawing natural po mga kapatid. Yes, gawin Oo. siyang natural. At yun bang hingin sa Panginoon din, Mm. no? na yung intimacy niyo sa isa't isa, yung ang fire ninyo sa Yes. kayong dalawa ba, Mm. na nandyan talaga. Yun bang mainit pa rin yung pagmamahal. Yes. No? So, ako, para sa akin, Kuya Jer, ang mabisang gawin is strengthen yung connection ninyong dalawa. Yes, totoo. No? Ipalig-una ang inyong connection. Yes. Pag-bonding mo, pag-kissing, no? Oo. Kissing, mag-hug, naku, Oo. isa din yung way. Oo. Yung spark ninyo, nandun pa rin. Hindi mawawala. Yes. Yun. Ayan. Yun ang una nating dapat gawin para maprotektahan po ang ating stress of waiting. No? Oo. Huwag hayaang maging obligasyon ang lambingan. Oo. Ayan, yun ang una. Ang ating pangalawa naman mga ka-Friday, itong piliing magpatawad sa mga araw ng pagkadismaya. Mga kapatid, yes. may mga araw ba na tayo nadidismaya? So Yes. piliin natin tayo magpatawad. Kaya ka naman good Ate Love na yung gusto na to, kung sa na ang ano na to, kailangan dili ta ma-failed ha. Dapat dili yun na mausab. Ay nako, ang result, dili man yun hitabo ang resulta sa inyong gusto. So madismaya Madismaya. baka. Ang isa it might be madismaya ang isa kay ay wala gyud na tuman. Oo. Mga kapatid, normal lang na kapag dumating ang buwan ng dalaw ng asawang Yes. babae, ang ibig sabihin na hindi uli nabuntis, o yun na ang inaasam-asam ng mga asawa, may kasamang lungkot o frustration. Yes. Kana bang akala mo buntis na? Oo. Yun bang, yun na yung hinihintay ninyo. Naku, kami din po ni Kuya Jerry, dumaan Oo. kami sa ganun na experience. Yun bang, ala no, baka dili na ko mag-regla or mag-period karong sunod bulan. So, pag it means, kasi regular naman talaga yung period ko. Kung hindi talaga ako magpi-period, it means buntis ako. Pero Oo. pagka mafe-feel ko sa katawan ko na parang sinasabihan ko yan si Kuya Jerry, sinasabihan ko siya nga, Kuya Jerry, parang ano man, parang feel ko na magkaka-period ako. Oo, So, yun. Pero hindi po kami talagang nadidismay. Ako minsan, no, as a woman, minsan madali lang talaga kasi emotional kasi tayo mga babae. Yes, totoo yan. Kaya naman, at mga ating pong titingnan ang Bible verse sa Book of Ephesians chapter 4, verse 2, ang sabi, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Diyan pa lang sa Yes. kanang yun, humble and gentle, kanang pong be patient. Dapat pasok po sa buhay mag-asawa diyan. Kasi may mga gusto nating dapat mangyari pero hindi nangyari. Dapat dito papasok yung
be patient. Yes. Dito yung papasok yung pagka-humbleness natin and gentle. Kay usahay man gud at love pag mapustrita ato nasinggahan ang atong sawang. Ano wala man jud. Sige tag-try na ato nang ginahimo ang tanan. So hinungdan. Yun na yung sinasabi mo last week, yung sa punto din natin na yung sisihan. Oo. Nagsisisihan na kasi, Oo. ay ikaw kasi, bakit hindi ka bakit Oo. hindi mo to ginawa, bakit hindi ka nagsabi na Oo. hindi ka pa pala fertile nito, Oo. mga gano'n. So no? piliin po nating magpatawad sa mga Yes. araw ng pagkadismaya. Kasi, Oo. may perfect time, I believe, Kuya Jerry, may perfect time talaga ang Panginoon. Kasi Oo. yung timeline ng tao at saka timeline ng Panginoon, hindi yan magkapareho. Oo, kaya tandaan natin mga kapatid, ang pag-ibig ay marunong mag-unawa. Lalo na Yes. kapag masakit ang sitwasyon. Totoo yan. Mm-mm. Oo, mas dapat nakakaintindi tayo, especially if we're going through Oo. that waiting season, Oo, no? kung sa inyo ang Pregnancy test. pregnancy test, makuha siya negative, ay okay lang. Oo. Ay iparamdam sa imong partner nga, sama na, ay wala ra gyapon. Oo. Oo. Uy, meron ganyan ha, Kuya Oo. Jerry, no? Meron mga ganyan na, ay, sama na nga, kapila naman ta nag-try, wala pa man gihapon. Oo. Tapos, may ganyang linyahan pa na, hindi ako may problema, ikaw may problema. Ah, nako. Bakit hindi ka nabubuntis? Yung mga Oo. ganon, no? Naku, nakakalungkot po yung isipin na ganon. Kaya, Yes. sana, piliin pa rin magpatawad kahit na may mga araw na nadidismaya Nasmaya tayo. Especially kapag eto kasi as a wife, no, ganito kasi minsan ginagawa din ng babae. Parang inuulit talaga namin yan. Sinasabi namin na bakit ganito, bakit ganyan, ay nako, bakit wala pa rin. Ikaw na husband, sana i-comfort mo lang ang wife mo. Always be there. Yung importante yan natin, love, yung irab mo yung likod ba? Oo, Ah, tapos- okay lang yan. Oo. Sunod ulit. Huwag mong Ano ipa-feel sa kanya ba na napapressure na Oo, siya. mm. Huwag mo siyang i-pressure na gano'n. Ikaw din, wife, no? Huwag mo ding i-pressure ang husband mo. Sabi ko na nga sa'yo, magpa-check up ka. Oo. Bakit kasi ayaw mo magpa-check up? Huwag i-pressure. Do it in a natural way. Kahit na Yeah. yung, alam mo yung lambingan, Kuya Jerry, hindi mo naman pwedeng ipilit yon Oo. sa partner mo na, uy, lambingin mo ako. Lambingin mo ako para magkabuo na tayo. Hindi mo yun Yes. pwedeng ipilit sa kanya. Mas maganda pa rin na natural lang. Yes, totoo, Ate Love. Oo. And then, piliin ang magpatawad sa mga araw na tayo'y nadidismaya. Kasi, Oo. sabi nga natin sa ating episode last week na, yung ang ating natural lang dapat. Yung pinapaalala nga natin sa kanila na mas maganda pa rin na bunga ng dalangin yung ating, yung bang pagkakabuo ng baby. Yes. Diba? Naku, napakaganda ng reminder sa atin ng Panginoon. Kaya, pangalawang punto dyan is that how to protect your marriage, piliing magpatawad. Yes. Huwag mong i-pressure ang asawa mo. Oo. Kung may araw na hindi pa, hintayin natin. Kasi maraming bukas. Yes. Oo. Oo. Wag mo namang madaliin ba? Yun na nga Oo. yung sinabi natin, no, na sa last week na episode natin. Wag mong madaliin, no? Doon ka lang, maghintay ka lang sa Panginoon. Kasi nga, sabi ng Isaiah that they who wait upon the Lord shall Yes. renew their strength. Ay, I-renew lang talaga ng Panginoon yung ating lakas at ang pananampalataya natin sa Panginoon. Kasi it's not about, sabi pa nga nila, yun bang waiting season, no? It's not about how long you wait, but it's Yes. about the attitude kung paano ka naghintay. Yes. Yun ang ating pangalawa, Ate Love. Yes. At bago natin ay pagpatuloy ang ating topic, no, mag-break po muna tayo sandali at pakinggan natin ang Family Matters theme song. Magbabalik ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ang pamilya simula pa man noon, ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon, tayo ay bahagi ng dakila niyang plano.
Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Bawat ama, ina at anak, bawat mag-asawa, lolo at lola, Panginoon, sa iyo namin inaalay. Ito ang aming panalangin, kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, mamuna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado tagumpay. Panginoon, maghari ka sa bawat pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS sa Radyo Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyong mga kasama, Ate Love. At Kuya Jerry. Mga ka-Friday, ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. At dahil sa katapatan ng ating Diyos, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita. Kaya naman, inaanyahan po kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pakiscan po ang QR code ng ating GCash or bank account para sa inyong donation. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang inyong mga donation. Maraming salamat po mga kapatid. And God bless. Yes, God bless po sa lahat ng ating mga partners. And we would like to greet po, happy listening po sa ating mga tagapakinig mula sa Zamboanga City. Yes. Meron din tayong mga tagapakinig mula sa Cagayan de Oro City via live stream. Happy listening po sa inyong lahat. Yan. Sa ating mga kasamang pastors pala, Kuya Jerry, sila Pastor Efren, Pastor Norel, sila Pastor Jesse, yung mga kasamang pastors natin dun sa Cagayan de Oro, si Pastora Jonah, Pastor Junri. Happy listening po sa inyong lahat. And mga kasamang pastors din natin
sa Zamboanga City. Oo. Happy listening. Nais ko rin mabatiin at Love ang aking bayaw. Yes. Oo, na laging nakikinig. Si Jessica Baya Abihar at saka yung papa ko. Papa natin. Na nakikinig siya through radyo. Yes, and si Pastor Dondon Abihardi Oo. na nakasama mo sa Monday edition. Oo, maraming No? salamat. Yes, and happy listening din sa ating mga tagapakinig mula sa Zamboanga City, Basilan, Sulu, at Tawi-Tawi at sa iba't ibang dako ng mundo via live stream. Yes. Happy listening po sa inyong lahat. Ayan. Ayan, kaya naman ipagpatuloy na natin ang ating pangatlong punto, Kuya Jerry, sa ating topic na protecting your marriage, no, from stress of waiting. Oo. Protecting your marriage from the stress of waiting. Kanina, napag-usapan natin kung paano ba natin to maprotektahan, no? Number 1, huwag hayaang maging obligasyon na lamang ang lambingan. Oo. Ang pangalawa naman po mga kapatid, piliing magpatawad sa mga araw ng pagkadismaya. Yes. Kaya ang pangatlo natin, no, na how do we protect our marriage from the stress of waiting, palaguin ang ibang aspeto ng inyong pagsasama. No, palaguin. No, wag hayaang mas stagnant lang Oo. kayo. Mm-mm. No, kasi ang buhay mag-asawa ay hindi lang umiikot sa pagiging magulang. Oo, totoo Hindi yan. lang naman yun eh. Yun bang sabi nga natin sa ating episode last week na hindi kayo hindi kayo matatawag na pamilya kung dalawa lang kayo, which is hindi naman totoo. No, pamilya pa rin tayo sa mata ng Diyos. Kaya hindi po yung mundo natin hindi umiikot lamang Oo. sa pagiging magulang, Mm-mm. no? Mayroon kayong mga pangarap na negosyo, Mm. like sa career ninyo. Oo. May mga pangarap tayo like sa ating mga spiritual na buhay, no? At mga hilig or di kaya hobbies na pwede nating pagsaluhan at pagtulungan. Oo. Pwede naman nating ganun yung gawin, Oo. no? Pwede tayong while waiting na magkabuo, pwede muna nating i-focus natin yung attention natin sa mga hobbies. Oo. Like ako po, no, aside from teaching, ako po'y nagko-crochet. Oo, totoo. At saka, I'm so blessed na si Kuya Jerry naman ay sinusuportahan din ako. Oo. Napakahalaga Ganon. na magsuportahan din, no? Palaguin. No, yun bang, huwag kayong mas stagnant lang na parang yung focus ninyo, doon na lang kayo sa, sabi mo nga kanina, fertility treatments. Oo. Nakafocus na lang kayo doon. Oo. Kaya palaguin yung ibang aspeto ng inyong pagsasama. Sabi pa nga ng Book of Ecclesiastes chapter 4, verse 9, 2 are better than 1 because they have a good return for their labor. Napakahalaga na yun bang kayong dalawa, you work as a team. Yes. Hindi Totoo yung yan. hindi yung isa lang yung nagtatrabaho to work out on your marriage or di Oo. kaya ikaw isa lang yung nagtatrabaho para magkaroon kayo ng baby. Kayo dalawa dapat. Oo, mana ang importansya nga dili lang ang isa na ning kamot. Kaya Yes. nga kani para mo grow yun ang amo ang pagsasamahan. Ako'y maning kamot ani. Okay ra kung dili kay siya. No, dili magud lahira kayo Ate Love. Yes. Dapat kamo jud mag-work out ni ana. Mao na bitaw nga pasok kay ning Ecclesiastes chapter 4 verse 9 nga lahi ra jud kung ang duha magtinabangay. Yes. Ano man kay naani siya nindot nga maani sa inyong hinaguan. Yes, totoo yan. Naghago ba mo sa inyong kanang someday magkaroon mo sa inyong gipangayo, magka-baby mo. So, ayo pasag dili si Mrs. lang. Ayo pasag tipo si Mr. lang nag-workout na magtinabangay mo. Yes. Kung hantod karon nagpaabot mo, nagkulat gihapon mo sa inyong gi-praise sa Ginoo. Ayaw pasagdi nga si Mrs. lang kanunay kanang ngayo sa Ginoo. Ika, ay bahala na siya. Basta ako, paano ko ani, napulaan ako ani sa pagbulat-ulat. No, ayaw. Dapat kamong duha mangayo sa Ginoo, kamong duha pod maghulat sa Ginoo. O pasagdi nga ang Dios na pod muhatag sa timing Yes. sa waiting season nga para sa imo. Yes. Oo. Yun bang siya na lang muna mag-pray kasi siya yung malapit kay Lord. Oo, baka nga na ba ang akong punto. Oo. Kanang
Yung bang, Pag hindi ako pwede mag-pray kasi hindi kami close ni Lord. So, Diyos siya na lang mangagod ka. mag-pray. Oo, para mas sa maganda talaga Oo. kapag kayong dalawa. Ang mas mabuti talaga is kayo yung dalawa. Oo. Mas marami kayo nagagawa kapag magkasama kayong dalawa. If you work together as a team, totoo yan ha, Oo. marami kayo nagagawa. Oo. Yun bang, let's say for example, naglilinis kayo ng bahay. Oo. Kung ikaw naman bakante ka, tapos yung nakikita mo yung asawa mo naglilinis ng bahay, kung tutulungan mo siya, madaling matapos yan. Kabalo baka atilab nga nung kamudyod kinahanglan duha Mm-mm. ang magpaabot, Yes. dili lang isa. Nga naman, pag muabot, ang dili pang insakto kung ang iyong gipaabot wala pa diha, Mm-mm. kabalo na mo unsay dapat niyong himuon. Mm-mm. Ready na din kayo. Walang sisihan. Kasi Hindi alam kayo nyo, magsisisihan kasi alam nyo na yung pinagdaanan ninyo. Oo. Kasi kayong dalawa, alam nyo kung ano yung mga experiences ninyo. Mm-mm. No? And then may hugot kayong dalawa. Hindi lang yung isa lang ang kanabang naningkamo. Oo. Isa ra po na hugot, di alkansi kaayo. Oo. So, yung mga ganun, no? Kailangan talaga na mag-work kayo together as a team. Mm-mm. Let's say for example, habang naghihintay, no, bakit hindi kayo mag-enroll sa isang short course ng magkasama? Pwede niyo yang gawin Oo. para may libangan naman kayo, Oo. para may kanabang namoy na bisihan, Oo. no, magsimula ng Itoon. maliit o di kaya magsimula kayo ng maliit na business Oo. while naghihintay kayo na Oo. makabuo. Oo. Or di kaya mag-commit na magsilbi sa inyong komunidad or di kaya sa inyong church. Oo. No, magkaroon kayo ng ministry together. Oo. Pag-usapan niyo yung magandang ministry na pwede ninyong ibuo, Oo. no, while you are in the waiting season. Oo. Kapag nakikita ninyong may bunga ang ibang aspeto ng buhay ninyo, nababawasan ang bigat ng paghihintay ng anak. Yes. Kaya dili na mo ma-pressure. Oo, Kay exactly. kabalo ka nga kanabitang naamoy gikabisihan, yun bang wag mo masyadong i-expect, Mm. no, na kani nga bulan next month dili na ko dili na ko mag-period kay kana magka-baby na ko. Kung hihintayin mo yan, kung naka-focus ka sa paghihintay, minsan no parang hindi talaga dumadating eh. Oo. Pero kung yung attention mo imo gi-divert sa Oo. ubang butang, kada bang Malingaw ka. gibisi ni mo kaugalingon nun saon nga mas malago ka, mas Mag-grow. mag-grow ka sa laing aspect sa inyong relationship. Let's say for example, eto talaga ang maganda na magkaroon kayo ng ministry kayong dalawa, no, na makapag-encourage din kayo ng ibang couple. Oo. Naku, maganda yan. Oo. Malay Totoo. mo, kagaya nila ni Alex Gonzaga, di ba, Oo. na while they were still waiting sa IVF, kasi nga, magplano na sana sila na mag-IVF, and then, akalain mo, hindi pa dumating yung schedule nila ng IVF, naturally nabuntis si Alex. So, napakagandang testimony. One example din, ako din Kuya Jerry personally, na-bless ako sa life nila. Kasi Oo. alam mo yung journey nila hindi biro din. Grabe din yung hurt grabe din yung sakit na experience ni Alex na 3 losses no ang nangyari sa kanya. Oo. And then sa 4th one, talaga naghintay sila sa Panginoon. Yes. And then ang nangyari, God renewed their strength. Oo. No, napakaganda ng kanilang testimony din as a couple na Yes. naghihintay pa sa kanilang waiting season. Kayo po ba kapatid? O, kagaya nangyari sa buhay ni Alex. O, kami din po, ganun po. Ganun din naghihintay po, hanggang yes. ngayon. So, wag po tayong madismaya. Palaguin po natin ang ating paniniwala sa ating Panginoon. Yes. O, at sa pagsasamahan na rin ng iyong relasyon ng Oh, mag-asawa. yes. Na, yun bang Oo. mag-bonding muna ng Oo. marami, no? You cherish the moment na kayo palang dalawa. Kasi kapag may kasama, may anak na kayo, mahihirapan na talaga kayong mag-joyride. Oo. Kagaya namin, Oo, kagaya totoo namin ni yan. Kuya Jerry, Nakasya sa ang motor. hilig namin na mag-joyride, nagmumotor, Long no? ride o joyride. Ng long ride. Naku, kung may anak kami, mahirap dali ng bata Oo. sa long Baka ride ng motor. pagdating sa bahay, hindi na joyride, sad ride na yan. Oo. Oo, kaya enjoy, no? Enjoy muna. Oh, enjoy. Oo. Ayan. Ang ating pang-apat naman po mga kapatid, bantayan ang inyong kaisipan laban sa paghahambing. Yung Naku comparing. po, comparing na. Oo, wag mo i-compare. Oo, nga no, malagi to sila ni Kuan, nga dali ra malagi sila na buntis. Oo. O di kaya, eto, pinaka-famous na linya ha. Bakit sila, mahirap nga yung buhay nila pero ang dami nilang anak. Tayo Oo. na medyo nakaangat sa buhay konti, bakit wala pa tayong Oo, anak? minsan nga Ate Lab nakakatawa. Alam mo naman, yung mga linyahan ko minsan, sabi nga,
ano man na sila, oy, wala man na sila hantang plano, dili gusto magkaanak, ano man na, pusot-pusot man nilang bata. Kita, grabe yun, pangayo sa Ang Ginoo. kamot Ato yung gi-prepare ang atong self. Why until now, bakit Lord? O, Wala pa rin. Oo, natay makita sa mabalita, o gisayang yung bata, ginalabay lang dia sa mga kuwan. Oo. Tapos yung kasi isip ko anang pag ta- ganun, sa ang mga, sarap oy. kupkupin. Oo, saya nga po ano, Sana sa amin na lang. naman Oo. nila. Oo. Mga kapatid, bantayan po ang ating kaisipan. Yes. Laban sa paghambing. Tulad na sa inyo nga pong duha. Para ba makita din mo baby dayon kusugos. Ay nga na unta ko ang gipangandoy oh. Mo nagi-compare na nimo yung kugulingon. O kada pong pagkumpara sa imong hapitong partner Yes. sa imong asawa, wag po tayo nating i-compare ang ating asawa sa kanila. Mm-mm. Kaya naman po mga kapatid, ang pinakamabilis na pumatay sa kaligayahan ng mga mag-asawa ay ang pagtingin sa Bakuran ng iba. bakuran ng iba. Oo. Ano itong ingon ako kanina, ayaw di i-compare. Yes. Kung ating pong titingnan mga kapatid, ang Bible verse sa Hebrews 13:5, make sure that your character is free from the love of money, being content with what you have, for he himself has said, I will never desert you, nor will I ever forsake you. Kada pala yung niya forsake you, di ba kabiyaan sa Ginoo? Ano yung promise din sa tuwa? Dili ka niya kalimtan, dili ka niya biyaan. Unsa man na yung promise sa imuha, naa siya mga plan nga ang plan po nimo mo connect gud na sa plan niya. Yes. Kana bang pareha mo sa katuyuan sa Ginoo? Kung nagulat ka, pasagdi ang Ginoo, mutuman sa iyang mga saad. Yes, totoo yan. Alam mo, ang waiting process is not that hard. Kung yung attitude or yung character lang po natin ay yun bang just like Christ, yung character natin na marunong magtiis, no? Marunong maghintay, yung 9 fruits of the Spirit. Yes. Kung meron ka nun, alam mo, yung waiting season po, naging easy lang po Oo. yan. Napakahalaga na, yun bang, maging kontento kayo. Ayan. No? Ang pagiging kontento, ito yung nagmumula sa pagtitiwala. Nakasama ninyo ang Diyos sa mga kwento ninyo sa buhay. Or Totoo. di kaya sa anumang ang hitsura nito. Kung ano man yung outcome ng inyong kwento or ano man yung outcome ng inyong paghihintay. No, ang maganda dito, kasama mo pa rin ang Diyos sa lahat ng laban ninyo sa buhay because you know what, sa totoo lang no, mga ka-Friday, mga ka-hashtag Friday, you don't need or you don't have to fight that battle alone. Yes. No? Makasama mo ang Panginoon. And then, kasama nyo kami dito sa Family Matters Yes, din. totoo. Na laging nagpapa-remind, nagbibigay ng tips, pag-asa. nagbibigay ng pag-asa, no? Nasa inyong waiting season, na kung maging mapayapa lang po tayo. Yes, mahinahon po tayo. Oo. Let's say, for example, no, kagaya ng halimbawa na kapag may nakita kayong post, no, ng binyag. Oo. Mga bunyag na post ba or di kaya yung family picture sa social media. Sa halip na sabihin, naku, sana ganyan din tayo. Sana ganyan din tayo. Bakit sila meron? Bakit tayo wala? Oo. Anong sila? Nana sila ila. Pero ano po ano kita gingon wala? at tilab ka na bitong bag-ura sila nagkasal pag after 1 year, 2 years nagkaanak din sila. Sa imuha daw yung ay 5 years na mi, 6 years na mi, 8 years na mi, Bakit ang 10 years na mi, tagal? wala pa rin. Yes. Na-pressure na yun ka. Ayaw di compare. Kailangan mag-timeline. Yes. Kailangan timeline ang gi-design sa Ginoo Yes. para sa imuha og kanato. So kaya naman, kesa sa magsabi ka ng gano'n, no, na, ay bakit sila meron, tayo wala pa, no? Ganito na lang sabihin natin. Oo. Like, ang ganda ng pamilya nila. Oh, Naku, yes. blessed na blessed talaga sila. Pero para sa atin, salamat Lord. Kasi Oo. kumpleto pa rin tayo. Hindi tayo kulang. No? Yung mga ganun ba? Yes. Kahit na ganun din, kahit na yung nasa waiting season ka, no, mga ka-hashtag Friday, huwag kalimutang magpasalamat pa rin sa Panginoon. Yes. And then always nating i-claim lang talaga na ang Panginoon, faithful siya sa kanyang mga promise sa atin. Yes. Kaya sa ating waiting season, no, protektahan talaga natin ang ating marriage. Yes. of Laban course. sa stress. Yes. No, bantayan natin yung isip natin na huwag tayong mag-compare Oo. sa iba. Oo. Yun bang yung marriage mo, huwag mong i-compare sa ibang couple Oo. kasi walang perfect na marriage. Yun Yes. talaga yung Kuya Jerry, natutunan ko eh. There is no such perfect marriage. No, kahit na wala pong perfect couple. Lahat po ng couple may pinagdadaanan. It's just that
paano mo ba ito hinaharap? Oo, totoo, Ate Lab. Kaya naman, punta tayo sa mga practical tips for the listeners, Ate Lab. Alam namin na lahat tayo kanabadang nangandoy ta, nangaylap ta, naghahanap tayo kung ano ba ang dapat Yes. nating gawin. Ang una po, mga kapatid, itong tinatawag na the spontaneous hug. Oh, yun. Oo, kanang wala, ayaw dyan Yung wala. biglaan lang. Yun bang Oo. bigla ka na lang mag-hug sa Mm. asawa mo? Oo, kaya naman gumawa ng routine na yayakapin ang asawa mong mahigpit sa loob ng 20 seconds. Oo, nang walang dahilan. Yes. Oo, Bigla na lang yakapin mo bilin siya. kayo, gagos lang kung nakasala ka. Oo, kahit walang dahilan po, mga Oh, parang kapatid. iba yun, Kuya Jerry, na parang Oo. guilty ata. to. Oo, Bakit? wala okasyon at walang nahihinging kapalit. Yes. Yakap lang para na ipaalala na ligtas siya sa piling mo. Oh, na kahit na yun bang, alam mo kasi yung yakap, simpleng, yung spontaneous hug kasi, Kuya Jerry, parang assurance yun na it's okay. Kahit na wala pa tayong baby, it's okay. Oo. Mamahalin pa rin kita Oo. kahit na ano mangyari. Yun, Oo. assurance yun I know na ang mga wives na nakikinig ngayon, you agree with me. Kasi Yes. ang mga asawang babae, Kuya Jerry, mahilig kami sa assurance. Gusto namin lagi na may assurance, no? Ayan. Ang pangalawa naman, Kuya Jerry, na tip na maaaring gawin ng ating mga listeners, no? Ito yung social media detox together. Yes. No? Ang dami. Ibig sabihin, mag-set ng isang buong araw, halimbawa, sa darating na linggo, kung saan hindi kayo magbubukas ng Facebook, Facebook, oh. or any social media ninyo, no, na platform, or di kaya hindi kayo magbubukas ng Instagram. Yun bang magdi-detox kayo Oo. from the social media? Oo. Kayong dalawa talaga. Oo. Mag-set kayo ng date. Let's say, for example, Sunday ngayon, bawal tayo mag-Facebook, Oo. bawal tayo mag-Instagram, or ano ba yung mga social media na ginagamit mo, or saan ka ba nagsuscroll? Oo. O bawal muna tayo. Oo. Gamitin ang oras na yon para magkwentuhan muna Yes. kayo. Oo. Yun bang maglakad-lakad? Oh, di ba? Sabay kayo kahit na while naglalakad kayo, magkukwentuhan, ibalik niyo yung mga experiences niyo dati, or di kaya maglaro ng board games Oo. na kayong dalawa lang. Yung habulan kayo sa dagat, tabing dagat. Oo. Especially pag weekends, di ba? Ang ganda kaya magpunta ng dagat. Yung nasasama kayong mag-jogging. Oo, or di kaya you watch the sunset together. Yes. Ay, naku, napaka-romantic. Yeah. Naku, Excited no? na ako, Ate Lava. Yun bang magkaroon muna kayo ng connection? Oo. I-strengthen nyo muna yung connection ninyong dalawa. Yes. Kasi pag, alam mo, Kuya Jerry, faithful si Lord sa kanyang promise. Yes. No? I agree. Hindi ka talaga, hindi tayo pababayaan ni Lord. Na, Oo. alam mo yung kahit na nasa waiting season ka, ilang years na ba kayong kasal? 5 years, 7 years, 10 years, and then you're still waiting. Alam mo yung comfort na nafe-feel mo palagi kahit Oo. na matagal na kayong kasal. May iba nga 20 years, di ba? Pero nasa waiting season pa rin. Pero alam mo yung makikita mo pa rin yung joy sa kanila. Yes, oo. Ayun ang ating pangalawa. Ang pangatlo naman po, mga kapatid, yung practical tips, words of affirmation. Yes. Sabihin ang iyong partner ng salamat kasi napakabuti mong asawa sa akin. Oo. Kahit anong mangyayari, sapat ka na para sa akin. Mm-mm. Malaking bagay ito, mga kapatid, sa asawang lihim na nakaramdam ng guilt o kakulangan. Yes. Mm. Yun, alam mo, isa yung love language kasi itong words of affirmation, Oo. Kuya Jerry, no? Sinasabi ng iba, ay, naku, hindi ko naman yan love language. Oo. Pero I believe kung talagang mahal mo po ang iyong partner, ang iyong Oo. asawa, natututunan po itong word of affirmation, words of Yes. affirmation. Mm. Napakahalaga talaga na marinig po ng iyong partner yung mga pagpapasalamat natin, no? Napakahalaga na yun na nga, assurance pa rin. Mm-mm. Napakahalaga kasi yung mga words of affirmation mo, naku, assurance pa rin po yun na kahit na anong mangyari, kahit na dumating na sa punto na nararamdaman mo na talagang hindi na talaga kami magkakaanak, or maybe it can be medical problem, no? Na kaya yung rason na hindi na kayo magkakaanak, Yes. no? Yun bang lagi kang ina-assure ng partner mo na huwag ka mag-alala, Oo. mahal kita, Nandito lang ako, hindi kita nandito lang iiwan. ako lagi sa iyo kahit na may kulang. Oo. Pero alam mo sa Panginoon, mga ka-Friday, wala talaga yung kulang. Mm. No? Kaya Ayan. yun po ang tatlong practical tips na maaari nating gawin. Unang-una,
the spontaneous hug. Yung bigla mo na lang i-hug yung Na walang partner mo. dahilan. Out of nowhere, Oo. no? Yung gulatin mo yung partner mo, i-hug mo siya. Oo, di Yung ba? mga ganun. Yung pa-POV natin, POV, gulatin mo si partner, i-hug mo siya. Oo. Yun. Pangalawa, yung social media detox together, which Oo. can help you both na yun bang magkaroon naman kayo ng yun bang walang screen time muna. Oo. Yung hindi muna Pass kayo muna sa mga social media. Oo, wag muna kayong mag-scroll-scroll. Oo. Focus muna sa connection ninyong dalawa. Mm. At ang pangatlo, ang words of affirmation talaga, which is very important. Always appreciate your husband, always appreciate your wife, no? Sabihin mo talaga sa kanila. Yes. Oo. So yun po, naku, napakaganda ng ating part 3 Yes. ng ating waiting season series. At ibig sabihin, Kuya Jerry, may mga episodes pa tayo next Yes. week na isi-share natin sa kanila about the waiting season series. Yun po ang protecting your marriage from the stress of waiting. Ngayong umaga na pag-usapan natin, Kuya Jerry, huwag hayaang maging obligasyon Oo. ang lambingan. Pangalawa naman, piliing magpatawad sa mga araw ng pagkadismaya. Yes. At pangatlo, palaguin ang ibang aspeto ng inyong pagsasama. Ayan, ang pangapat po mga ka-Friday, bantayan ang inyong kaisipan laban sa paghahambing. Yes. Kasi napaka-critical ng part na yan, Kuya Jerry, no? Dapat iwasan talaga ang paghahambing. Yes. Ang stress ng paghihintay ay pwedeng magpalayo sa inyo, no? Pero pwede rin itong mas patibayin ang inyong hawak sa isa't isa. Choice ninyong mag-asawa kung ano ang hahayaan ninyong mangyari, no? Kung gusto niyo bang protektahan ang inyong marriage or hindi. Protektahan ninyo ang us. US. Ang us, no? Huwag hayaang nakawin ng calendar app ng mga negatibong resulta ang tamis ng inyong pagsasama, mga ka-Friday. Magkakampi kayo, hindi magkaaway. Ayan, napakagandang ano naman yan, Ate Yes, Lan, reminder sa ating mga para sa mga couples. mag-asawa. Yes. Yan, at ngayon, Ate Lab, dadako na po tayo sa ating panalangin. Yes. Alam naman natin mga kapatid na ang Diyos lang ang nakakaalam sa lahat. Tayo manalangin. Ang Diyos na Ama na nasa langit, maraming salamat po, Panginoon, sa bawat araw na kayo po ay nandyan. Dang salamat, Ginoo, sa niani nga part 3 episode, Ginoo. Nga kinahanglan kami, Ginoo, nga pabuto na mo, Lord, ang imuhad yung isaktong panahon. Salamat, O Diyos, sa imuhang mga pulong karon nga nagpahinumdom na usab ka namo nga kining kinabuhi magtiayon, kanunay gayon mag-unungay, dili biniyay kundi magmahalay sa kanunay. Na may mga panahon, Lord, nga sila, Ginoo, nangandoy nga magkaroon og membro sa pamilya but still waiting amo makapag-ampo, Ginoo, nga ibutang silang heart nga naadyod ang kasing-kasing nga kabalong magpaabot. Salamat, Ginoo, dalaygon ka sa walay katapusan. I pray also, Lord God, ining orasa sa among mga listeners nga ikaw sa maghatag kanila joy, maghatag kanila, Ginoo, og kasing-kasing nga kanunay nagpaabot, Ginoo, kalipay kanunay sa ilahang kinabuhi. And thank you, Lord God, kining tanan amo kang pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes. Amen and amen. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig mula sa radyo at sa ating Facebook page. Maraming salamat din sa ating mga technicians, kina Kuya Romel Paulino and Rolando Alfonso. Abangan po ang susunod na programang Radyo Singkauman kasama si Otto Mobin. At tuwing alas 9:30 ng umaga mula Lunes hanggang Sabado mapapakinggan ang Family Matters. Muli po kaming inyong mga kasama, Ate Love At Kuya Jerry. Tandaan, alagaan ang isa't isa. Guard the us at magtiwala sa tamang panahon ng Diyos. Ito ang Family Matters, kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Bye-bye po and God bless. God bless. Bye-bye. May pito o whistle ka ba sa iyong